Acts chapter 14 verse 22. And when they had preached the gospel to that city, and had taught many, they returned again to Lystra, and to Iconium and Antioch, confirming the souls of the disciples, and exhorting them to continue in the faith, and that we must through much tribulation enter into the kingdom of God. Inspiration. What is your mission field? Where is God sending you? For some, this may mean becoming a foreign missionary. For others, this may mean ministering to those in their cities and neighborhoods. For some, it may mean ministering to the people in their own homes. When you become a believer, you are called to share this message with others and to encourage others in their faith. No matter where God has called you, you will face hardships, but we must endure these hard times to see the kingdom of God. Be encouraged. Let's pray. Dear God, give me eyes to see where you are sending me to minister. Give me a heart like yours that is broken for those who do not know you. Give me the words to speak and share your truth with those who need it. When I face hardships, help me remember that this is to be expected. But remind me that though I face hardships, I will see your kingdom. May I be your hands and feet here on earth, O Lord. In Jesus' name, Amen. Gawa Kabanatang 14 talata 22. At nang maipangaral na nila ang ebanghelyo sa bayang yaon at maturuan ng marami, ay nangagbalik sila sa Lystra at sa Iconio at sa Antioquia. Pinagtitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at hinihikayat silang manatili sa pananampalataya, at na sa pamamagitan ng maraming kapighatian ay kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Inspirasyon. Ano ang iyong misyon sa buhay? Saan kayo sinusugo ng Diyos? Para sa ilan, ito ay nangangahulugan ng pagiging isang misyonerong dayuhan. Para sa iba, ito ay nangangahulugang ministeryo sa kanilang mga lungsod at kapitbahayan. At para sa ilan, ito ay maaaring mga hulugang pag-abot sa mga miyembro ng kanilang sariling tahanan. Kapag naging mananampalataya ka, tinatawag kang ibahagi ang mensaheng ito sa iba at palakasin ang pananampalataya ng iyong kapwa. Kahit saan ka man tawagin ng Diyos, tiyak na may mga pagsubok kang kakaharapin. Ngunit kailangan nating tiisin ang mga ito upang makita ang kaharian ng Diyos. Magpakatatag ka, manalangin tayo. Mahal na Diyos, bigyan mo ako ng mga matang makakakita kung saan mo ako nais ipadala upang maglingkod. Bigyan mo ako ng pusong tulad ng sa iyo, pusong nasasaktan para sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo. Bigyan mo ako ng mga salitang dapat kong sabihin upang maibahagi ang iyong katotohanan sa mga nangangailangan. Kapag dumaan ako sa mga pagsubok, ipaalala mo sa akin na ito ay inaasahan. Ngunit ipaalala mo rin na sa kabila ng lahat ng ito ay makikita ko ang iyong kaharian. Naway maging mga kamay at paa mo ako dito sa lupa, O Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.